ibig sabihin, kaso sa confidential fund, yun na. Pero hindi binabalita ng mainstream media. Ang nagbalita lang ang NEP25, SMNI at saka UNLV. Yun lang ang nagbalita so far. At ngayon, sa pang magandang balita, ang INC ay may planong rally. Ito ay maganda. Kumbaga sa nahuli si Bongbong Marcos sa kanyang bibig. Nagkaroon siya ng natawag na political entrapment. Wala na siyang magagawa kasi sinuportahan ng taong bayan yung sinabi niya na against impeachment ni VP Sara Duterte. Mga kababayan ko, my fellow Filipino citizen, kung gusto nyo magkaroon ng righteous leadership, being guided by the Lord's Spirit and not by the cocaine spirit, get out from your comfort zone. Join us here in Extra Shrine. Right at the top of the Galleria, Robinson Galleria. Get out of your comfort zone. We are fighting for your SSS, GSIS, and PhilHealth. Ngayon, yung 25 tons ng gold, wala tayong alam kung nasa na. Ito ang mga issue na wala tayong alam. Hindi natin alam after 3 years kung nasa na tayo. Can we afford to another 3 years sa ganitong klaseng administrasyon? Sa bangad na administrasyon, wala tayong kinabukasan sa ganitong administration. Lahat tayo alam natin ang good and evil. Ang Kongreso is guided by the devil spirit. Alam natin yan. Since the beginning, ang gusto nila matanggal si VP Sara. Kasi pagka nakasuha ka na impeachment, hindi ka na pwedeng kumandidato in any public office. Alam mo, may kukwento lang ako, medyo nakakaya. Si Hitler at si Bongbong ay they have the same similarity. Kwento ko lang. Ang Pilipinas noong 1937 to after 1935, during the Second World War, ang Jews ay being persecuted around the world. The Philippines under Manuel Quezon, siya lang ang nagbukas ng pintuan para si Jews. Nag-offer siya ng 10,000 visas available para sa mga refugees ng Jews. Only 1,300 ang na-afford. Diyan si Pangga Mercy, oh. Yung ating moderator si Pangga Mercy. And one of those family ay ang Zimmerman family na nanay ni Sara Duterte. Si Sara Duterte ay may direct Jews blood sa kanyang along his veins. Where are the Jews? Who are the Jews? Jews are the chosen people of God. Sa kanya niya pinangako. Maybe after Bongbong Marcos and we have Sara Duterte, we will have a righteous leader. Kapag ang isang leader ay guided by the cocaine spirit, ano nangyari sa atin? We don't have foreign investment. Sino ang magtatatag ng negosyo sa ganito? Corruption dito, corruption doon. Magsusugal ka ba sa ganitong klaseng administration? My dear fellow Filipino citizen, wake up! Get out from your comfort zone. Sumama kayo sa amin. Spend an hour or two. We are fighting for your SSS, GSIS, PhilHealth, and 25 tons of gold. Ito lang po ang issue na alam ko. Marami pa po issue na dapat namamula tayo. May magandang balita. INC will have a rally. Hindi natin alam kailan. But I know it will be the beginning of the end. Sino marunong kayo kumanta ng Dennis Lee? Sabay tayo, Marcos resign! 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 Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sara Duterte! Sabay-sabay tayo, Marcos Supot!
O sige, hanggang dito na lamang ko din yan. Susunod na katitipon. Palakpakan, palakpakan! Nakita na yung kamali ano. Oh, sige, makita mo si Tatay Digong. Oh, ayan o, di ba? Okay, Sara. Inday Sara! Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Inday Sara Duterte! Pwesto na, vlogger! Pwesto! Hello, Hello. Magandang gabi sa lahat ng mga kababayan na nagmamahal ng ating bayang Pilipinas. Dahil itong pagtitipon ito ay napakahalaga sa ating ginagawang ito dahil sa mga pangyayari na nangyari sa ating bansang Pilipinas na namumuno sa ating bansa ng mga presidente na tayo ang naglagay sa kanilang posisyon bilang namumuno sa ating bansa. Kaya ngayong gabing ito, lahat ang nakarinig sa bawat probinsya sa buong bansang Pilipinas, makinig kayo at sangayon kayo sa lahat ng marinig ninyo na mga magsasalita dito para ating mapagkaisahan. Pag sinabi mapagkaisahan, dapat tayo magkakaisa kung anong ating layunin sa ating bansang ito. Dahil sa aking sarili, ang gusto ko na mangyari sa ating bansa, unlad at magkaroon ng kapayapaan. At higit sa lahat, yung mga nagdudruga, mga drug lord, lahat dapat mawala yan. Ngayon, aking aking sabihin ang lahat ng aking mga naramdaman ng panahon na si Pipe ay na panahon ng pangumpanya ni BBM, marami siyang sinasabi patungkol sa ating bansa. Ang sinabi pa niya na siya ay ipagpatuloy ang project ni former Presidente Duterte. At sinabi pa niya sa unang suna, sabi niya na gawing 20 per kilo ang bigas. Papunta ng ilang taon na wala na lahat ng pangako. Kaya ngayon, aking sabihin sa inyo, pero sabi ko sa inyo na itong aking sasabihin ngayon, ang mga natuklasan ko mula pa nang binata pa si Presidente Marcos. Si Presidente Marcos. Binata pa, sundalo pa siya. Hanggang sa naging senador. Hanggang sa naging presidente. Ay meron akong nalalaman patungkol sa kanyang naramdaman sa ating bansa. Sabihin ko sa inyo na itong mga layunin ni Presidente Marcos noon ay gusto niya na ang ating bayang bansa, ang ating bansang Pilipinas, ito ay mapapaunlad. Kaya ako natutuwa dahil sa kanyang mamamahala bilang presidente. Mayroon siyang mga company na itayo at mayroon siyang nagawang mga project. Kaso lang, ang pinakamatindi nito, yung kanyang asawa na si Imelda Marcos, siya nagpapasama kay Presidente Marcos. Okay, ito ay pasimula lang ito ha. Bago ako magsalita, bago ako magpapatuloy, pwede ba kayo tumigil makinig muna kayo at magpe-pray tayo, pwede ba? Yes. Pwede ba magpe-pray tayo? Pwede. Bago magpapatuloy? Yes. Okay. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat,
na siyang aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan, na siyang gumagawa ng mundong ito. Panginoon, narito po ang inyong mga tao, mga pinili po ninyo, masarap po pinili po ninyo. Dahil ang mga taong ito narito po, Lord Jesus Christ, ay gusto ng aming bansang Pilipinas magkakaroon po ng tunay na kapayapaan, tunay na pagkakaisa, tunay na pagkakasundo-sundo, tunay na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas. Panginoon, iniling ko po sa inyo, Lord, na inyo pong protektahan ang lugar na ito. Inyo pong paligiran, Jesus Christ, ng mga warrior angel ang lugar na ito. Na walang gulo, Panginoon Ama. Kaya Satanas, kung ano mang binabalak, pinagdano mo, naguluhin mo ang pagtitipon-tipong ito. Mga tao mula sa iba't ibang probinsya ng bansang Pilipinas, nagkakaisa ngayon dahil ang gusto namin po, Panginoon Kristo, ang aming bansang ito ay inyong samahan, inyong palarin, at ang matawid ko, Lord Jesus, inyo pong ingatan, magkaroon po lagi ng malakas, pulong silang katawan sa aming pagtipon-tipong ito, Panginoon Ama. Lord, balikin po ng mga warrior angel na walang gulo, Panginoon Ama. Kaya Satanas, ang iyong pinaplano, pinabalak na panggugulo, paghadlang sa pagtitipon-tipong ito, aking sinasalangsang sa taas ang mga plano mo na ginagamit mo mga tao na nilikha ng Diyos. Wala kang karapatan na iyong paghalian ang mga taong nilikha ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kaya ngayon aking sinasalangsang at ibinabalik sa iyo sa taas ang lahat ng pinaplano mo sa pangalan ni Kristo Jesus. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, I command you to leave this place and you can go in the bottom of the hell. In Jesus Christ, Lord, ito po ingatan naman ang mga taon ko nagkakatipon-tipon. Kaya salamat po, Lord Jesus. Salamat po. Ang inyo lang pong pangalan, ang may taas, mapaparangalan sa pagtitipon-tipon ito. Panginoon, ito po kami ingatan, Lord. Salamat Ama, salamat po Jesus Christ. Amen. Okay. Akin mo lang Hindi ko natin nagdagan, sir. Ha? Hindi ba natin nagdagan yung panalangan natin? Dito sa Preligal Sikan. Ito po ang sinasabi ko, tungtungan ko lang po yung prayer natin, ni Father. Ang sinabi po sa Preligal Sikan, Preligal, chapter 14, verse 1. If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Verse 15, now mine eyes shall be open and mine ears attend unto the prayer that is made into this place. Amen. Yan sinabi niya, binabasa ko. Mamaya mapagpigkas ko yan. Okay. Ngayon, mga minamahal na mga kaibigan at mga tao na nagmamahal ng ating bansa. Yung aking sinasabi ng mga taong nagmamahal ng ating bansa, kayo ba'y nagmamahal? Yes! Kayo ba'y nagmamahal? Yes! Doon na sa malayo, dinig ba ninyo? Kayo ba'y nagmamahal ng ating bansa? Yes! Ngayon, ang layunin ko sa ating bansang Pilipinas mula pa noong panahon ni Presidente Magsaysay na aking naranasan na mura pa ang mga bigas ng panahon yun at mabait si Magsaysay ng panahon yun. Ngayon, hindi pwede na magpapatuloy si Magsaysay. Kaya ang nangyari, gumawa ng kaparanan si Satanas na si Presidente Garza na Vice President may baka nung panahon yun ay siguro ako nag-iisip na maaaring kagawan ng Vice President yun na crash ang sakyan
sinasakyang airplane ni Presidente Magsaysay. Dahil narinig ko noon, pumunta si Magsaysay sa Cebu, sa palengke, na hindi nakilala ng mga tao, naka-short, naka-t-shirt, naka-sinilas, walang bodyguard. Kaya, nang panahon yun, sabi ko, kapit yun naman na rin. Presidente, hindi pa kilalang presidente. Naka-sinilas, naka-sombrero, naka-t-shirt lang. Simpleng pananamit. Kaya, hindi natutuwa si Satanas doon dahil mabait si Magsaysay. Ang nangyari, yun ang nangyari, namatay siya dahil sa kagawa ng tao na pinaghalian ng espiritu ni Satanas. Yung gawa ni Satanas, sabi ko sa inyo, mula nang nilikha ng Diyos ang mundong ito, na si Adan at Eva, at ang sabi ng Diyos kay Adan, ipagkatiwala ko sa inyo ang mundong ito, sabi ng Diyos kay Adan, at inyong pagharian ito, ipagkatiwala ko sa inyo, sabi ng Diyos. Kaya lang, huwag kayong kakain ng bunga na nasa gitna ng halamanan. Dahil sa oras na kayo ay kumain, kayo ay mamamatay. So yung panahon yun, hindi namamatay sa natiba nung sila kumain. Buhay. Ano ang namamatay sa kanila? Yung tinatawag na spiritual life. Nagkaroon. Bakit nagkaroon ng pagkakaiwalay? Na-separate si Adan at Eva dahil sa lang pagkakasala na sinuway nila ang Diyos. Mula noon, ang lupa, sinumpa ng Diyos. Ang buong mundo, sinumpa ng Diyos ang mundong ito. Kaya, noong panahon na si Adan at Eva nagkakaanak na si Cain at saka si Abel, doon pumasok si Satanas. Ang espiritu ni Satanas pumasok kay Cain. Pinatay niya si Abel. Anong dahilan? Dahil nung sila maghandog na sa Diyos ng mga kanilang si Abel ang kanyang inalagaan ng tupa. Si Cain naman ang kanyang mga pagsasaka. Ang nangyari sa handog ni Cain ay sabi niya, pipiliin ko na itong mga hindi mapagandang mga titingnan. Gusto ko ari lang ang aking ihandog. Hindi sinuludan ng Diyos ang handog ni Cain. Yung kay Abel ay napakatindi. Sabi doon sa Biblia sa Genesis, na pinakamahinam ang kanyang inihandog sa Diyos. Nung inihandog na nila, ang nangyari, ang handog ni Abel, tinanggap ng Diyos. Ang nangyari, si Abel nagkaroon ng sama ng loob, buot at galit, at bumuo sa kanyang isipan na patayin si Abel. Kaya doon nagsimula ang ugali ng kasamaan ng tao na inihasik ni Satanas sa buong mundo. Mamaya na, aking kulitin niya, alam niya. Pero akin lang unang unahin ito kung sama ng loob ko sa ating namumuno ngayon. Sabi ko sa inyo ngayon, kayo bang lahat na dito? Bumuto ba kay Inday Sara? Yes! Na nakaabot ng 32 million? Yes! Ang kay Bongbong 31 million? Yes! Ha? Nabuto mo, nabutos mo. Hindi, kahit nakabudol kayo lahat. Sabi ko sa inyo, nagsisisi ako na binoto ko si BBM. At kaya naman ako bumoto dahil meron akong narinig na tuklasan na doon sa World Bank noong binata pa si Marcos na sundalo
panahon sa mga Hapon. Kaya Masita, may kasama siyang isa, dalawa sila, na mga bari-barita na mga ginto. Bari-barita na mga ginto. At nakita ko, tama-tama pagbukas ko sa TV, sa YouTube, nakita ko talaga ang mga bari-baritang ginto, napakarami. At tatlong bangko sa bawat mga bansa, dinala ni Marcos ang mga bari-baritang ginto na ito. Ngayon, doon sa World Bank, ay nakita ko na bari-barita talaga. At ang sabi pa ng isa sa bakit di pa na kayo dyan? Kaya ninyo. Ang sabi pa sa isang empleyado ng World Bank na yung interest ng bari-baritang mga ginto na idiniposito ni Marcos Sr. Ang interest lang ito. Ang buong bansang Pilipinas, bawat tao, katigyan ng 1 milyon. Hindi maubos ang interest. Interest lang yun. Kaya pala si BBM tinawag na Maharlika. Dahil itong Pilipinas, dahil sa bari-barita mga ginto, ay napakayaman palang ating bansang Pilipinas. Kaso lang, hindi maaaring kuhanin kung hindi daw kay BBM. Nakalagay ang dokumento sa pangalan ni BBM na kapag ang kanyang anak maging presidente sa bansang Pilipinas. Dahil ito nakalana. Ang pera dito sa World Bank ay ito'y nakalana pala sa bansang Pilipinas para paularin. Kaya nagtayo pala si Marcos noon ng mga kompanya. Ngayon, ang sabi nga ulitin ko, na ang interest ay hindi maubos ipamigay sa buong bansang Pilipinas ng 1 milyon, hindi maubos. Ngayon, yun ang isang bagay na ako ay bumoto sa kanya dahil kung tuwakon ko. Yayaman ang bansang Pilipinas. Bakit yun na kami rin ng 1 milyon? Noong nalaman ko na pumunta si Bongbong sa bangko, nagpirma, ay walang balita kung ano nangyari. Bago mayroon pang ginawa ni Marcos, may nakatuklas ng Buddha na gintong-ginto, puro ginto sa Baguio. Dinala sa Malacanang, pinatingnan, pinasuri kung ito ay tunay. Napatunayan natin tunay ang ginawa ni Presidente Marcos. Dinala sa ibang bansa, kanyang idiposito yung budang yun at pinapalitan ng pike. Ito namang nakatuklas na nakuha, akala ganun pa rin yung pag-unsir para kung sila tingnan na budol ang nakatuklas, nakakuha ng Buddha ng ginto. Ngayon, masabi ko sa inyo na ang lahat ng mga presidente, kung nag-iisip pa sila, kung mahal pa nila ang ating inang bayan, ang bansang Pilipinas, dapat kanilang pinaplano na magtayo ng mga lahat ng mga mapakinabangan sa ating bansa, mga pangailangan natin, katulad ng mga alas ka, mga lahat yan. Kaya, ang dito nagnegosyo sa ating bansa, puro mga Chinese, puro mga ibang bansa. At itong si Buhayang Romualdez, kaya sinasabi ko Buhaya, dahil ito pala'y nabayaran. Meron isang company na itatayo doon sa Amerika
Ako lang ito na doon na nakatayo na doon sa Dunmar. Sino kayong Vice President ng si Dunmar? Dunmar, sabihin mo nga yung doon sa patungkol, anong tawag doon ng kampanyo na nandito sa Pilipinas na may 3 Pilipino na kasabwat ni Romualdez? Ha? Ibilagage issue niya. Yung heavy luggage issue. Okada. O yan, Okada. Ang Okada, mayroong mga taga-Japan na lima daw sila. At kinausap itong Romualdez. At ang lumapit naman kay Romualdez yung sino yung mga 3 Pilipino niya? Nakalimutan ko pangalan, basta 3 Pilipino. O kayong mga 3 Pilipino na nakipag-compromise ng Okada. Sabihin ko sa inyo, para kayo kay Tulanis na binibintang Spratly. Kaya mayroong mga Chinese na nagmamayari dahil pinagbili pala ng Pinoy at Trillanes yung Spratly. Ngayon, sabi ko sa inyo na kayong nakipag-compromise sa mga illegal. Sabi ko sa inyo, ang inyong mga kaluluwa ipinagbili na ninyo kay Satanas, kay Antikristo, nilang lahat yung mga bagay ng mga sukap sa kalamanan, mga gustong yumaman, maging katulad ng matinatawag namin na secret organization ni Satanas sa buong mundo. Kaya pala, kung gusto nilang maglagay ng presidente sa isang lugar, kaya pala nitong 10 ka mga taong ito na mga mayayaman sa buong mundo. Kaya itong tinatawag secret organization, Illuminati. Hoy, kayong narangko sa malalayo, kagaya nyo. Makinig kayo. Wala kayong maintindihan. Makinig kayo. Ngayon, sabi ko sa inyo, lumakas na kilala si Trillanes dahil sa kanyang pag-aklas, pagkunita. Pero hindi niya ginamit ang kanyang katalinuhan, kundungan, kaalaman. Walang puso si Trillanes sa ating bansa. Walang pusong mahabag daawa sa mga mamamayang mga halos hindi na makain sa isang araw. Ngayon, Trillanes, sabi ko sa iyo, kayong lahat diyan, kayong mga padua, ikaw Dilima, ikaw Honduberos, lahat kayo mga congressman na nababayaran ni Buhayang Romualdez. Kaya kayo kumakampi kay Romualdez dahil nabayaran kayo. Parang ibinibinta na ninyo ang ating bayan, ating bansa. Ibinibinta na ninyo kay sukap kayo sa kayamanan. Gusto nyo kayo yumaman. Kaya makinig kayo mga taga malayo para maintindihan ninyo. Kaya kayong lahat nandiyan ngayon dahil mula pa kay Garcia, kay Macapagal, kay sinusunod kay Macapagal, si Ramos ba? Sunod kay Macapagal na naging presidente? Oo, sinusunod. Si Marcos. Yan, si Marcos, pagkatapos ni Macapagal, sa panahon ni Macapagal, hindi ba masyadong kurakot dahil makatao din si Macapagal. Pagdating ni President Marcos, si Marcos mawain
Ang gusto niya ay ang ating bansa ay umunlad. Kaso lang, nang nagtagal na, nagkaroon ng martial law. Kaya pala nagmartial law si President Marcos dahil yung Commander Dante na tinatawag na New People's Army, NPA, ay yung Commander Dante pala ang pinulo, ang nag-organize, pero pala nagtaka ang mga membro ng NPA dahil tuwing sila ay magtitipon-tipon sila, nagtaka sila kung bakit iba't ibang boses ng Commander Dante. Hindi nila alam na ito palang Commander Dante ay 5 tao. Sila kalam ito. Ngayon, itong Commander Dante ay Diokno Aquino, Natividad, Tolentino, Elizalde. Yung pala yung mga komunista yan. Ang gusto, kaya ayaw ni Marcos na maging presidente si Aquino dahil ito ay kalamay ng komunista. Nakipagsang-ayaw nito sa bansang China at Russia. Pero mayroong nagawang maganda si Marcos nung panahon yun. Kaya nung panahon ni Cory, lumakas si Cory nung panahon yun dahil pinapatay manang naman ni Minda sa pamangkin ni Galman si Aquino. Kaya nung tumakbo ng presidente si Aquino, ang nangyari, nagkaroon ng people's power. Kaya bumaba si Marcos dahil sinabi ng US, bumaba ka na lang. Dahil ayaw nilang magkagulo. Katulad ngayon, alam ko na mayroong mga armed forces, mga army, at mga pulis. Hindi lahat ng pulis na nakay DBM. At hindi ko rin alam na sa mga army na mayroon kay DBM. Pero ang karamihan ng mga army kay Duterte. Okay, ngayon, akin ang sabihin sa inyo na itong si Dilima, ako'y nagtaka kung bakit pinalaya BBM na tunay naman nagparatang sa kanya na siya ay nagprotekta sa mga droga sa buong bansa natin, Pilipinas. Kaya pala lumakas na hikayat ang mga opisya ng PNP, mga pulis, mga negosyante, mga mayor. Sila ay naakay dahil maraming pira nga naman. Maraming pira. Kaya ang gusto ni BBM ibalik si Dilima bilang Secretary of Justice sa Supreme Court para ang droga may balik. Ngayon, sabi ko sa inyo, dahil marami na akong naranasan, nalulong sa droga, nabaliw, namatay, at wala nang hindi na maintindihan pa sinasalita. Grabe. Kaya ngayon, sabihin ko sa inyo, Dilima, huwag ka nang magtigas-tigasan dyan. Ikaw ang Tubiros, ikaw ang Trillanes, kayo Padua, o sino pa bang mga kayado dito dyan. Hindi lang pinagtulungan si Bibi Sara para mapapahiya sa mga tao, mabagsak ninyo. Pero hindi ninyo kaya na pabagsakin si Inday Sara. Dahil si Inday Sara, mahal na mahal ng bansang Pilipinas, ang pamilya Duterte. Mahal na mahal.
Hindi nyo kayo babagsakin ba Duterte? Sila nyo, pagkasikan nyo. Romualdez, Padua, De Lima, Monteveros, Trillanes, kayo mga kongresman na binabayaran na kumampi kay Romualdez. Hindi pwede maging presidente si Romualdez. Buhaya yan. Kaya kayo mga taga-Tacloban, taga Northern Leyte, huwag na ninyong iboto itong buhayang ito. Kayo mga congressman sa bawat probinsya sa buong bansang Pilipinas na nakikiayon kay Romualdez, huwag niyo iboto dahil ang kanilang layunin para sila yumaman, ang kanilang layunin sila kilalanin pang sarili nila at kanilang kaya ginagawa para sila makilala sa buong bansang Pilipinas na sila ay mayaman, sila yumaman dahil sa pagkakurakot. Kung ang ating mga naging presidente, mga gobernador, mga senador, kung ito ang pinaplano nila na sila ay magkayo ang presidente, magkuha ng budget na ito ipagkayo ng isang kampanya, katulad ng mga Alaska, katulad ng mga ganyan na pagkaniwang kampanya dito sa ating bansa. Sana walang mga ibang bansa maghari dito sa mga negosyo. Dapat Pilipino. Kaya ngayon na pumasa sa isipan na ang lahat ng mga kampaning yan, kung sang-ayon kayo sa aking naisipan na gamitin natin ang ating otorite bilang mamamayang Pilipino na ating pagkaisahan, magpepepahan tayo para magkaroon legal at gamitin natin ang ating kapangyarihan bilang mamamayan ng ating bansang Pilipinas para ang lahat ng yan ng mga alipores ni Romualdez, alipores ni BBM. Tingnan mo naman ang lahat ng nilagay sa mga sektor ng government sector. Puro mga tao ni BBM. Puro mga kurakot. Talaga grabe. Yun, nawalan sa daw. Kaya ngayon sabihin ko sa inyo na huwag kayong mag-action. Noong Martes, sabihin ko sa inyo, ako'y naligaw-ligaw. Magpunta ko dito sa pagkitipon-tipon ito noong Martes ng umaga. Dumating ako dito sa Manila, alas 10. Meron ako nasalubong. Nagpagtanong na saan ba dito nagpuntin-tipon ng mga tao para kay Sara. Ngayon, ay hindi po kami. Nakita ko ang t-shirt nilang pula ang nakalagay na pagkakaunlad o nung tawag doon sila. Para gano'n ang pagkakaisa, pag-ulat. Yun. Ngayon, gusto lang? Sige, masyadong ulit ko mamaya. Okay, ganito. Tatanong ko, doon sa unang araw ng pagtipon-tipon na ako'y nakinig sa lahat ng yung sinasabi doon. Ay, akala ko doon sa unang araw. Ako napunta doon, wala pala. Ngayon, nagtanong-tanong ako kung saan. Mabuti naman may taxi. Sabi, saan yung punta, sir? Doon ako pupunta sa nagtipon ng mga tao na sumusuporta kay Inday Sara. Ayun doon sa shrine. Yun, hinatid niya ako dito. Sabi ko, magkano may babayan ko? Sir, pala na yun, 400 na lang. Grabe pa senyor, magkano? 50 na lang. So, kayo, nakati ko dito. At nanghapon, nagsalita ako. Kaya sabihin ko sa inyo lahat, ulitin ko. Yes. Kayong lahat. Uy, kayong nagkasanan. Hindi yan. Ang sinasabi ko.
na pagkaisahan natin. Magpa tayo ng sekretary, magsulat ng mga pangalan na dito sa mga tonda nito, ispirma sila. Doon sa ibang probinsya, kung nakinig man kayo ngayon o kaming ito, gawin din ninyo yung lahat ng mga coordinator hindi sa bawat probinsya, sa bawat bayan, sa bawat barangay, inyong gawin na sa buong Pilipinas na kayo ay magpipirma. Pirma. Marcos resign! Marcos resign! Huwag kayo malala. Huwag kayo malala. Dahil kayo dyan, ngayon, kayong lahat na sa mga probinsya, mga bayan, mga barangay, mga lahat ng mga coordinator, may Bibi Sara, hindi Sara, at inyong gawin, pupunta kayo sa attorney na sumuporta kay Inday Sara. Doon kayo anong tawag doon? Doon kayo magpapahapag sa mga libre sa inyong bayan. Kayo ang pamilya para magkikilan at sa dito. Maraming salamat.